Hello, hello. Ayan, good morning po. Good morning. Amen. Hallelujah. Sana naman po mapagpalang araw para sa atin at batiin po natin yung mga kapatid natin. Good morning. Hallelujah. Yung mga walang katabi, batiin nyo pa rin yung upuan. Ano lang, araw lang ng mga patay. Nawala na. But again, I want to remind every one of us, we do not celebrate Halloween. Amen? And we do not say Happy Halloween. Okay po? Hindi tayo nagpo-promote ng gawain ng kaaway. Hindi po ito yung araw ng patay. Iba po ito sinasabi ko. Yung Halloween, alam nyo yon, tama? Kung anong ginagawa nila, kung anong itsura nila, na pinocostume nila, at anong ginagawa nila, nagsasaya sila. Alam nyo po, may pinagmulan yan. Kaya hindi po tayo nagse-celebrate and we do not say Happy Halloween. Okay? Pati po sa mga bata, long before na ituro na natin to, hanggat maaari, hindi po natin sila pinapayagang mag-trick or treat. Sabi ng ilang magulang, bata lang naman yan, wala namang alam yan. Ano lang, bibigay ka lang ng candy. Tama, ganun nga lang yun, pero may pinagmulan din po yan. At may purpose po ang demonyo. Hindi po natin yan tatalakayin ngayon, pero gusto ko lang pong ipaalala sa bawat isa sa atin na hindi po tayo nagpo-promote ng mga ganyang uri ng gawain. Amen po. Kasi logically, logic na lang po eh. Tignan mo, ano ba yung kino-costume nila? Hindi ba mga demonyo? Mga mangkukulam? Yung iba sasabihin, hindi, angel naman eh. Ginawa mo lang angel, pero anong konsepto talaga ng Halloween? Puro kasamaan. Amen? That's why tapos magme-makeup, mga itim-itim. Kay Lord ba yun? Di ba hindi naman si Lord ang pinaparangalan yan eh. Kaya hindi po natin sineselebrate. We respect the dead. Kahit kami naman po pumunta ng sementeryo sa Heaven's Garden. No, we respect the dead dahil mga mahal natin yan sa buhay. Pero yung ginagawa ng mundo, we do not celebrate that kind of thing. Gusto kong maging maliwanag po sa atin yan. Amen. Amen. So, hindi po yan yung pag-aaralan natin. Gusto ko lang siyang gawing maliwanag sa bawat isa sa atin. Dahil bilang mga Kristiyano, hindi na po tayo dapat nakikiisa sa mga ganyang uri ng gawain. If we know the gospel, we know the truth, there is no Halloween in the Bible. Wala pong sinasabing i-celebrate yung ganyan sa Biblia. Kaya hindi po natin, lalo na gawain ng kaaway yan. Kaya hindi po talaga natin yan ginagawa. Amen. Hallelujah. Yan. So sa umaga po na to, November na! Yehey! First Sunday of November. At may nagbe-birthday po ngayon. Si Ate Kate. Ayan. Happy birthday, Ate Kate. Love you na. Amen. Ngayon po mismo araw na to yung birthday niya. And nagpe-pray pa rin po tayo kay Jen. Si Jen po yung anak ni Ate Josie. Nasa Jose Reyes pa rin po siya. Kaya patuloy pa rin po natin ipapanalangin si Jen. Hanggang di siya lumalabas ng ospital, hindi po tayo titigil ng kakapanalangin sa ating kapatid. Amen po. Amen. Handa na po ba tayo? Yan. Sige po. Nanyayahan ko po ang lahat na tayo po ay manalangin na. Hallelujah. Sige po, mag-pray na po tayo. Lord, maraming salamat minsan pa sa buhay, sa kalakasan, Panginoon, sa pag-ibig mo. Talaga namang hindi nagmamaliw, hindi nagkukulang. O Diyos, lagi kang on time sa bawat pagtawag namin, sa bawat pagtulog namin sa iyo, hindi ka nahuhuli. Sa aming pong paglapit, Panginoon, every time na lumalapit po kami sa iyo, ito po yung ibig sabihin. Kinikilala namin yung kahinaan namin. Kinikilala namin yung kasalanan namin. Kinikilala namin na kami mababang nilalang lamang, Panginoon. Kaya Lord, kami lumalapit sa iyo kasi ikaw po ay makapangyarihan. Ikaw po ay malakas. Ikaw po ay mabuting Diyos.
Ikaw ang Diyos na nakagagawa ng lahat ng bagay dahil walang imposible sa iyo. Kaya Lord, binibigyan ka namin ng kadakilaan. At ang sineselebrate po namin ay buhay. Dahil yun ang binibigay mo. At yun ang gusto mo na matanggap ng mga tao. Buhay, Lord God. Buhay na kasama ka. Buhay na nasa iyong presensya. Buhay na lumalakad sa mundo na to na ikaw, Panginoon, ang Diyos. Kaya salamat po sa buhay ay pinagkakaloob mo po sa amin araw-araw. Katulad ngayong araw na to na kami minsan pa nakalalapit, nakadudulog sa iyo, gagamit namin ang aming mga kamay, ang aming mga paa, at iba pang bahagi ng aming katawan para sa pagpupuri, pagsamba sa iyo, O Diyos. Ng buong buo, Lord, salamat po. Maraming salamat. Maraming tao ngayon nahihirapan sa kanilang mga sakit dahil hindi na nila magawa yung magpuri. Pero kami, nandito kami ngayong Panginoon. Lord, sineselebrate namin yung kalakasan na yan at yung buhay na yan ay pinagkaloob mo po sa amin, O God. Kaya naman, Lord, patuloy kaming lumuluhog sa iyo at nilalapit namin sa iyo ang may kaarawan, Lord God, sa araw na ito si Kate. Lord, mas kilala mo siya more than anyone else na narito, Panginoon, kahit kami na magulang niya. Lord, salamat sa buhay niya. Siya po ay isang pagpapala sa pamilya. Pagpatuloy, Panginoon, na panghawakan mo si Kate, O Diyos, sa anumang mga layunin niya, plano niya, Lord, masunod yung layunin mo at plano mo sa buhay niya, Panginoon. Mangyari ang kalooban mo sa buhay niya. At nawa, O Diyos, sa lahat ng kanyang ginagawa, ikaw po yung kanyang mabigyan ng kaluguran. Thank you, God, for another year na idinagdag mo sa kanya. And more years to come. More birthdays to come. Good health and long life, Panginoon. Walang anumang sakit, karamdaman, Panginoon. Ang lagi namin idinadalangin sa mga nagsa-celebrate ng kanilang birthday. Thank you, God, for these wonderful blessings, Panginoon, na ipinagkaloob mo po sa kanya. Ganun din, Panginoon, nilalapit namin sa iyo si Jen. Nandun pa rin po siya sa Jose Reyes, Lord God. Lord, kung ano pa yung mga test na ginawa sa kanya, mga laboratories, Panginoon, tinataas namin ang resulta nito. Wala silang makikita na hindi maganda sa pangalan mo, Panginoong Yesus. Lord God, tunay nga na makapangyarihan ka sa pag 2 to 3 days ang resulta ng kanyang laboratory. Pagbalik nito, Panginoon, good news, good report. Dahil tinunaw mo na ano man yung mga discomfort o ano man yung mga bagay. Panginoon, ano mang pangalan yan, sa pangalan mo, Panginoong Yesus, makapangyarihan ka pa rin sa kahit anong uri ng pangalan ng sakit na meron ng isang tao. Kaya inaangkin po namin ang kagalingan ni Jen, Lord, at hindi na siya magtatagal sa ospital. We even pray for financial provision, Lord. Huwag mo silang pababayaan sa lahat ng kanilang pangangailangan, lalo na po financially, Panginoon. At sa bawat isa sa amin na naririto, patuloy na niluluhog namin, nilalapit namin ang aming mga sarili sa iyo. Nawa, simula pa kanina, Lord, nawa, naging kalugod-lugod na po sa iyo. Ano man yung ginawa namin, Panginoon, paano ka namin sinambat, pinasalamatan sa pamamagitan ng pag-aawitan po namin. Hanggang ngayon sa pag-aaral namin ng iyong salita, O Diyos. Malugod ka nawa sa aming puso, sa aming isip. Buksan mo, Panginoon, ang mga puso at kaisipan ng bawat isang naririto, O Diyos. Banal na Espiritu, we continue to welcome you in our midst right now. Tanging ikaw lang, Banal na Espiritu, ang makahihipo at makapagbubukas sa mga sarado pang kaisipan at sarado pang puso, lalo na sa mga paligid po namin, O Diyos, sa aming mga kapitbahayan, sa naaabot ng tinig na to, Panginoon. Kumilos ka, O Diyos, sa kanilang mga buhay. Walang plano't galaw ng kaaway ang makapangyayari sa lugar na to, O Diyos. Salamat po ng marami sa pangalan mo, Panginoong Yesus. Kaming lahat ay magsasabi ng Amen! Amen! Hallelujah! Amen! Napakaganda po ng ating mga inawit. Patungkol po siya sa pag-ibig ng Diyos. Tama? No? Narinig ko na naman yung mahal na mahal kita, Panginoon. Anong sabi nung kinanta natin kanina? Kailan may hindi kita ipagpapalit, pagkat sa piling ng Diyos ay langit. Ayan, yan po yung mga hihimayin natin. So, ang pag-uusapan po natin sa araw na to ay pinamagatan po natin siyang mahirap bang mahalin ang Diyos? Ayan.
Yang tanong na yan, pwede nyo pong sagutin sa inyong mga sarili. Kung mahirap bang mahalin ang ating Diyos? Sino ba ang Diyos? Bakit parang karamihan sa mga tao ay nahihirapan po silang mahalin ang ating Diyos? Unang 1, buksan po natin ang ating mga Biblia, 1 John chapter 3, unang 1, kabanata 3, talata 1 hanggang 3. So dalangin ko po uli, ay meron po tayong mga Biblia para nababasa po natin yung ating po mga pinag-aaralan. 1 John chapter 3, verses 1 to 3 po. May subtitle po yung mga Tagalog Bible natin, mga anak ng Diyos. Yan po yung nakalagay dyan. Ayan, nakita na po ba natin? 1 John chapter 3, verses 1 to 3. Nakita na po? Sige, antayin ko yung iba. Kung hindi pa po nakikita, antayin ko po kayo. Unang 1, bandang dulo na po ito sa New Testament or sa Bagong Tipan. Ayan, kita na po. Ayan, kung nakita na po natin, ay basahin na po natin 1 John chapter 3, verses 1 to 3. Mga anak ng Diyos. Ayan, sabi po rito, isipin ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Napakaganda, di mo ba? Simula pa lang. Tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos. At iyan ang totoo. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan. Hindi nila kinikilala ang Diyos. Mga minamahal, sa ngayon tayo'y mga anak ng Diyos, ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin. Gayunman, alam natin sa pagparitong muli ni Kristo, tayo'y matutulad sa Kanya, sapagkat makikita natin siya sa Kanyang likas na kalagayan. Amen? No, makikita na natin ang Diyos balang araw. Verse 3, kaya't ang sino mang may pag-asa sa Kanya ay nagpapakalinis tulad ni Kristo, siya'y malinis. Salamat po, O Diyos, sa pagkabasa po ng iyong salita. Patuloy banal na Espiritu, magpahayag ka at pangusap ka, Lord. Hindi lang ito namin basta marinig. Ito'y isa puso at isa pamuhay ng lahat ng nakapakikinig ng iyong salita. In Jesus' name, Amen. Napakaganda po ng verse na to na kung saan ipinapahayag sa atin ng Biblia gaano tayo kamahal ng ating Diyos. Amen. Gaano kalaki ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Sabi nito, bakit? Gaano kalaki yung pag-ibig ng Diyos sa atin? Tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos. Uulitin ko, hindi lahat ng tao anak ng Diyos. Amen. Lahat ng tao nilikha ng Diyos. Pero hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. Magkaiba po ito. Amen po? So, hindi lahat ay anak ng Diyos. So, sino lang yung tinuturing niyang anak niya? John 1:12. Maya niyo na lang pupuntahan sa inyong mga tahanan. John chapter 1, verse 12. Sino ang nananampalataya sa Kanya, sa ating Panginoong Hesus, siya lang ang tinuturing niyang anak. Pag sinabing nananampalataya, kaakibat puno ng buhay natin ay sumusunod sa Diyos. Amen. Pinag-aralan na rin po natin yan na hindi po basta nananampalataya lang o naniniwala lang. Sabi po rito ng verse natin, napakalaki po ng pag-ibig ng Diyos sa atin. God's love is so big. Hindi po natin kayang sukatin ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Bakit? Dahil tinawag niya tayong mga anak niya. Sabi mo sa katabi mo, anak ka ng Diyos. Oh. Kasi meron po sa dyan, sinasabi, anak ng Diablo. Totoo po, nasa dyan. Kung nagbabasa po kayo ng Biblia, lahat ng hindi sumusunod kay Kristo, sila po ay tinuturing ng Bible na anak ng Diablo. Kaya kung hindi, ang tao, dalawa lang palagi. Kung hindi siya anak ng Diyos, siya ay anak ng Diablo. Ganun lang. Wala naman ng iba eh. Tama po?
Pero tayo po na mga nananampalataya at nagsisikap na makasunod sa ating Diyos, tayo po ay tinuring na anak ng Diyos. Yung pag-ibig po ng Diyos sa atin, hindi na yung question. Tama po ba? Hindi na natin yan questionin na talaga bang mahal ako ng Diyos? Talaga bang iniibig ako ng Diyos? Kumbaga, hindi na natin yung dapat tanungin. Bakit? Napatunayan na po ng Diyos, nagawa na po ng Diyos yung kanyang bahagi, yung part niya na maipakita, maipadama po sa atin ang kanyang pag-ibig. Amen po? So saan? It is in the cross. Doon sa krus, pinatunayan na ni Jesucristo, gano'n niya kamahal ang mga tao. Lalong-lalo na po ang kanyang mga anak. Lahat naman mahal niya eh. Ang problema, yung tao yung namimili. Yung tao yung nagdidesisyon. Kung siya ba'y mananampalataya sa Diyos, kung siya ba'y susunod sa Diyos o hindi. Tama po ba? Tayo ang namimili eh. Kahit anong pilit namin sa inyo, sa mga tao sa paligid. Ilan na ba yung nabahagi na ng salita ng Diyos dyan? Paulit-ulit. Sila po ba ay nakinig? Palagay ko'y hindi. Kasi kung sila po ay nakinig, naririto sila kasama natin. So it's their decision not to have faith in our Lord Jesus Christ. Pero hindi nila sasabihin na wala silang pananampalataya. Tama po ba? Bakit? Hindi nila yun sasabihin. Na wala silang pananampalataya, na hindi sila naniniwala sa Diyos. Being, yung belief na sinasabi natin dito, it's a deep word, na hindi ka lang basta naniniwala. Yung paniniwala na yun, yung belief na yun, meron yung pananampalataya. Kaya nga nababago ang buhay ng isang taong sumusunod kay Kristo, and that is born again. It's a relationship from our Lord Jesus Christ na nababago ang buhay. Tama po ba? May transition na nagaganap, may transformation na nagaganap sa buhay ng isang tunay na born again. Bakit? Nararanasan niya yung pag-ibig ng Diyos, natututunan niya yung salita ng Diyos, no? Pero tayong mga tao, sabi ko nga sa inyo kanina, yung God's love, pag-ibig ng Diyos, hindi na yung question. Tama po ba? Hindi na yung question kasi love talaga tayo ni God. Pero tayong mga tao, bakit parang ang hirap-hirap para sa tao na mahalin ang Diyos? Natanong niyo na ba sa sarili niyo, mahal ko ba talaga ang Diyos? Amen? Bakit parang ang hirap-hirap mahalin ng Diyos? Kristiyano, hindi Kristiyano. At ang nakakalungkot, alam niyo po ba? Sa mga Kristiyano. Sa hindi Kristiyano, justifiable pa sila eh. Tama po? Sa mga hindi Christians, hindi mo talaga sila hanapan na maibig nila ng labis-labis ang Diyos. Sa mga Kristiyano, doon po tayo nagkakaroon ng mga somehow problema and questions. Bakit nahihirapan pa rin kahit mga Kristiyano na mahalin ang Diyos sa kabila po ng kanyang mga ginawa? Paring tanong ng iba, bakit ano bang ginawa ng Diyos sa akin? Wala pa naman siyang ginagawa sa akin Diba? Naku, baka pag gano'n ang sagot ng isang Kristiyano, siya po ay nabubulagan na. No? Alam na alam natin ano ang ginawa ng Diyos para sa atin. Marami po tayong mga katanungan dito. Isa pa, naranasan mo na ba o nararanasan mo ba talaga sa sarili mo ngayon, kapatid, sa buhay mo, ang pag-ibig ng Diyos? O alam mo lang na gano'n? No, nung narinig ko itong katuruan na to, tinanong ko rin ang sarili ko. Amen? Iba kasi yung alam mo lang sa isip mo na mahal ka ng Diyos, kumpara doon sa naranasan mo talaga yung pag-ibig ng Diyos sa buhay mo. Naranasan mo na ba yung pag-ibig ng Diyos? O nararanasan mo ba talaga yung pag-ibig ng Diyos sa iyo, kapatid? Amen? Kung naranasan mo na ang kanyang pag-ibig, mahirap ba siyang mahalin?
Yan yung susunod na tanong eh. Maaaring sumagot po kayo, oo, pastora, naranasan ko na ang pag-ibig ng Diyos sa buhay ko. Kung gano'n, kung naranasan na ng napakaraming Kristiyano ang pag-ibig ng Diyos sa kanyang buhay, mahirap ba siya mahalin? Dahil sa tingin ko, sa akin lamang kong palagay, marami ang nahihirapan na mahalin ang Diyos. Dahil na ipagpapalit ng Diyos. Tama? Kaya nga dati pa, pinagtotoo ko na sa inyo yan eh. Hindi ko inaawit talaga yung mahal na mahal kita, Panginoon. Noon. Bakit? Ano sabi ng kanta? Mahal na mahal kita, Panginoon, kailan may di kita ipagpapalit. Pagkat sa piling mo'y langit, nasaan? Wala sila. Tama po? Yung mga inaawit po natin, iyan ay mga biblical verses. Kaya noon talaga, iniiwasan kong kantahin yan. Why? I know in myself. Kilala ko yung sarili ko kung talagang mahal na mahal ko siya. And during those time, hindi ko pa siya mahal na mahal. Bakit? Ay pagpapalit ko siya. Noong panahon nga yan, nang sumikat niyang kanta na yan, sabi ng mga tao, kanta-kanta, sikat na sikat. Pero pag may laban si Manny Pacquiao, nataon ng linggo, wala sila sa church. Nasaan sila? Nakaabang sa kanilang telebisyon. Masama bang suportahan yung kapwa Pilipino natin? Hindi. Pero may replay yun eh. Tama po ba? Yun, may replay. Ang gawain ng Diyos, walang replay. Tapos sasabihin mo, mahal na mahal kita. Kailan ba hindi kita pagpapalit? Sa mga simpleng bagay na ipagpapalit ang Diyos. Kahit po sa mga palabas lang. Amen? Kailangan mo manalangin. Hindi mo nanalangin. Bakit? May maganda yung pinapanood. Kailangan mo magbasa ng Bible. Hindi magbabasa ng Bible. Bakit? Naglalaro pa. Tapos aawitin, mahal na mahal kita, hindi kita pagpapalit. Sinong niloloko po natin? Niloloko lang natin ang ating mga sarili. Kung sasabihin mong mahal na mahal mo ang Diyos, sabi ng Biblia, kung nararanasan mo ang kanyang pag-ibig, bakit hanggang ngayon nahihirapan ka pa rin na mahalin siya? Ano yung pinakamabigat na magiging dahilan mo para lumayo ka at maipagpalit mo ang Diyos? Balikan po natin yung Romans chapter 8. Roma, bagong tipang pa rin po yan. Chapter 8 verses 35 to 39. Tignan po natin ito. Nakita na po natin. Romans 8, 35 to 39. Ang pag-ibig ng Diyos, kung makikita niyo po yung subtitle ng nasa taas ng inyong mga Biblia sa Tagalog. Basa. Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pagmamahal ni Kristo? Ang paghihirap ba? Ang kapighatian? Ang pag-uusig? Ang gutom? Ang kahubaran? Ang panganib? O ang tabak? Ayon sa nasusulat, alang-alang sa iyo, nanganganib kaming mamatay sa buong maghapon. Ibinibilang kami sa mga tupang papatayin. Hindi, ang lahat ng ito'y kayang-kaya nating pagtagumpayan sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Verse 38, sapagkat natitiyak kong ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan, ang mga bagay sa kasalukuyan, ang mga bagay na darating, ang mga kapangyarihan, ang kataasan, ang kalaliman o alinmang nilalang ay, ano daw? Hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Pag-ibig na ipinadama niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Sino may problema? Taas ang kamay. Lahat tayo may problema. Amen. Sino may struggle? Sino may battle? Spiritually, mentally, emotionally, lahat ng aspeto ng buhay po natin. May problema tayo, may kabigatan tayo, may pasan-pasan tayong krus. Sinong nagugutom? Sinong hindi kumakain? Sinong kulang palagi? Lahat po yan. Anong sabi? Kahit kamatayan.
paghihiwalay sa atin, sa Diyos. Sa mga tunay na Kristiyano, kaya to. Bakit? Dahil sa kabila ng nararanasang kabigatan, problema, sakit, pasanin, krus, ano pang gusto nating itawag? Sa kabila ng mga nararanasan po na yan, alam ng tunay na Kristiyano na siya ay mahal ng Diyos at hindi siya pababayaan. Sinabi ba pag born again ka, exempted ka na sa problema? Wala pong pangako ang Biblia na ganyan. Kaya tayo, hindi rin tayo nagsasabi sa mga tao na pag na-born again ka, kapatid, mawawalan ka na ng problema. Hindi po totoo yan. Magiging kulto tayo pag sinasabi natin na kapag na-born again ka, mawawalan ka na ng problema. Na kapag born again ka, hindi ka na magkakasakit. Kasi yung iba, sabi nila, bakit ka nagkasakit? Born again ka. Bakit? Robot ba ako? Para hindi ako magkasakit? Tama po ba? Hindi ka ba talaga tatablan? Lahat po yan pagdadaanan. Lalo na ng Kristiyano, sa Korinto sinasabi, para ano? Para malaman kung ikaw ay lantay na hinto, dadaan ka talaga sa apoy. At dadaan ka talaga sa mga pagsubok. Dadaan po talaga tayo sa mga pagsubok. Kaya mga kapatid, walang problema, wala ring sakit, walang struggle, o anumang mabigat na pinagdadaanan po ng bawat isa ngayon, kung ano man yan, hindi po yan dahilan para tayo ay hindi magmahal sa ating Diyos. Bakit? Kasi kadalasan, pag nahihirapan na yung tao, hindi mo na ako, kasi dami kong problema. For how many years na ako po ay Kristiyano, and somehow, noon pa man din, nakakapag-lead na po tayo. Sa ilang taon na ganyan po ng pagiging Kristiyano natin, ilan na ba yung nagsabi sa akin, di mo na ako kasi dami kong problema. Kasi kasuhin ko muna yung problema ko. Ngayon naman po, nagdi-discipleship training tayo. Di mo na ako magte-training kasi dami kong problema. Kasi kasuhin ko muna yung problema ko. Para bang kung gagawin yun ng isang tao, sige, hindi ka magte-training. Yung bang pag-alis mo doon sa gawain na yun, ay magkakaroon ng solusyon yung problema mo. Kaya nga yung isa na nagsabi noon, tinanong ko, kapag ba hindi na kita discipleship training, masusolve ba yung problema mo? Hindi siya makasagot. Kasi hindi naman yun yung solusyon eh. Nakuha po natin, hindi solusyon yung pag-alis, pag-iwan mo sa Diyos. Sa dami namang iiwan, bakit ang Lord pa? Sa dami namang iiwasan, bakit ang gawain pa ng Diyos ang kailangang iwasan kapag nabibigatan na, kapag nahihirapan na, kapag sobra na sa pagsubok? Marami ka namang pwedeng i-give up. Bakit ang Lord ang gini-give up ng tao? Tapos sasabihin ng tao, mahal ko ang Diyos. Pero sa totoo, nahihirapan ang mga tao na mahalin ang Diyos. Ano man yung pinagdadaanan po natin, mga kapatid, tayo po ay hawak-hawak ng Diyos. Siya po yung may hawak sa atin. Ngayon, ang kadalasan lang nangyayari, may bumibitaw. At hindi ang Diyos ang bumibitaw. Sinong bumibitaw? Yung tao. Tayo ang bumibitaw. Hinahawakan ka, inaayawan mo. Ayaw ko muna, Lord. Wala naman nangyayari. Pray ako ng pray. Ito pa rin ang problema ko. Tama, mali. Ilan na po ba yung mga nakausap natin? Ganyan ang sinasabi. Samba naman ako ng samba. Wala naman nangyayari. In the first place, bakit ka sumasamba? Para sa sarili mo ba? Bakit tayo nandito? To please ourselves? No. Sumasamba tayo. Para kanino?
para sa Diyos. Sino ang dapat binibigyan natin ng kasiyahan, kagalakan kapag tayo'y sumasamba? Ang Diyos. Kaya ang tatanungin mo, Lord, natuwa ka ba sa ginawa ko? Hindi yung naghahanap ka kada linggo, di ako masaya kanina, hindi ako natutuwa sa ano kanina, kung ano man nangyari sa Diyos, hindi ako natutuwa, hindi ako nasiyahan. Hindi naman ikaw ang dapat maging masaya. Tiyakin mo sa sarili mo na napapasaya mo ang Diyos, na nalulugod ang Diyos every time na tayo po ay merong gawain na katulad nito. And that's how we can show our love for God. Kahit nagdurugo ang puso mo, sa dami ng kabigatan mo, sa dami ng problema mo, ang pagtawag, ang paglapit sa Diyos. Amen. Dahil hindi po tayo binibitawan ng ating tagapagligtas. Kaya mo ba talaga sumunod sa Diyos? Sagutin niyo yan sa isip niyo. Kaya mo ba talagang sumunod sa Diyos? Kung tatanungin ko kayo ngayon at papalakas ko ang inyong sagot, syempre mahihiya kayong sabihin na hindi. Tama ba? Ang isasagot niyo, opo. Pero kaya mo ba talagang sumunod sa Diyos? Ano sabi ng Biblia? Kung talagang mahal natin ang Diyos, John 14:15. Sabi natin mahal natin ang Diyos. John chapter 14 verse 15. Sabi mo rito. Kita na po natin. Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Maliwanag naman po yan. Sige, sa English version. If you love me, you will obey my commandments. Kung mahal mo ako, kung iniibig mo ako, paano mo mapapakita na mahal mo ang Diyos? Na mahal po natin ang Diyos. Kapag sinusunod natin ang kanyang mga utos. Ngayon, tatanungin kita uli. Kaya mo ba talagang sumunod sa Diyos? John 13, verse 34. Diyan lang po kayo sa John. Puro nyo lang ng konti. John chapter 13, verses 34 to 35. Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo. Mag-ibigan kayo. Kung paanong inibig ko kayo, gayon din naman, mag-ibigan kayo. Kung kayo'y mag-ibigan, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. One of the commandments of God is to love one another. Kaya nga dalawa lang yan eh. Love God, love me. Amen? Dalawa lang nais ng Panginoon eh. Ngayon, sabi ng Biblia, kung talagang iniibig natin ang Diyos, itong isa sa utos ng Panginoon. Kaya mo ba talaga to? Mag-ibigan ang bawat isa. At nang sa ganon, makita nila na tayo ay mga tunay na alagad ni Kristo if we love one another. Amen. Isa ito po sa mga verse na hindi o nahihirapang sundin ng mga Kristiyano. Bakit? Kapag hindi kaibig-ibig, hindi na iibigin. Tama po ba? Kung karugtong po ito ng pinag-aralan natin noong nakaraang linggo, if you are servant of Jesus Christ, paglilingkuran mo yung mga tao eh. Bakit? Kasi mahal natin sila. No? Whether kakilala po natin sila or hindi natin sila kakilala, we are going to serve them. Why? Because we love them. How do we love them? Serve them. Give them the gospel. Pakilala natin sa kanila si Kristo. Bigyan natin sila ng pag-asa. Bigyan natin sila ng kalakasan. Pakita natin sa kanila na si Kristo ay buhay. Amen. Nung nasa Heaven's Garden po kami, yung unang nakausap po namin doon, talagang natutuwa kami dahil siya po ay nagtiwala sa amin.
umiiyak pa rin siya dahil namatay yung 22 years old niyang anak because of cancer, lymphoma. No? At 1 year pa lang yung kanyang anak na namamatay. So kahit di niya kami kilala, umiiyak siya. At nagkwento siya ng nagkwento. And we just listen and listen and listen. Sometimes yung tao, ganun lang yung kailangan nila eh. May makikinig lang sa kanila. Sa bigat ng dinadala ng kanilang dibdib, kailangan makinig ka lang. And then we pray. Yun lang. Amen? Hindi naman na kailangan kilalanin mo pa siyang mabuti. Alamin mo pa kung saan siya nakatira. As long as na ibigay natin kung ano yung kailangan ng tao, napaglingkuran po natin sila. No? Yung mga kasama ko noong nakaraan sa Heaven's Garden. Yung po yung mga ibinigay namin. Kasi mamaya sabihin ng iba, nagpunta pala kayo doon eh, nasan yung mga tao? Bata hanapin natin yun eh, yung mga taga dito nga, wala. Tama po ba? Ba't ka maghahanap sa malayo ay yung mismo taga dito, wala. Following Jesus our God, it really yung sabi nga may pause, hindi po siya talaga madali ang pagsunod sa ating Panginoon. Amen? Tingnan po natin, Matthew 4:19. Mateo 4:19. Sabi po rito, chapter 4, verse 19 po. Kita na po natin. Matthew chapter 4, verse 19. Anong sabi rito? Sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mamamalakaya ng mga tao. Yan. Diyan din po sa Mateo 16:24. Chapter 16 naman, verse 24. Diyan lang din po. Mateo. Chapter 16, verse 24. Anong sabi po rito? Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung ibig ni lumang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Amen. So una kanina sa Matthew 4:19, sabi ni si Jesus Christ po yung nagsasalita dyan. Sumunod kayo sa akin, gagawin ko kayong mamamalakaya ng mga tao. I will make you fishers of men. Dito sa 16, verse 24, anong sabi niya? Kung ibig ninyong sumunod sa akin, deny yourself. Limutin niya ang kanyang sarili. Tama po ba? Tapos ano pang gagawin natin? Pasalin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ito yung sinasabing denying ourselves. If we love God, we will obey and we will follow. Amen. Ang dali kasi sabihin, mahal ko ang Diyos eh. Wala naman kasi magsasabing tao, hindi niya mahal ang Diyos. Kahit sino dyan tanungin mo, mahal mo ba ang Diyos? Ano isasagot nila? Siyempre, mahal ko ang Diyos. Pero ang tanong, kaya mong sumunod sa Diyos? Kaya mong limutin ang sarili mo? Kaya mong pasilin yung krus mo araw-araw? Amen? And if we're going to do that, that's the only time na talagang masasabi mismo ng Diyos, ng Biblia, na mahal natin ang Diyos. If you love me, you will obey my commandments. Kung iniibig mo ako, tutuparin mo yung mga utos ko. Ito sinabi ni Jesus Christ. Sumunod ka sa akin, gagawin kitang mamamalakaya ng mga tao. Sumunod ka sa akin, limutin mo ang iyong sarili, at pasalin mo ang iyong krus. Si Kristo mismo nagsabi, meron tayong papasanin. Meron tayong mga pagdadaanan. Na habang sumusunod kay Kristo, tayo din po ay merong mga sacrifices, may mga problema, may struggle.
Amen? Hallelujah. Luke 9:23. Lucas. Pangatlo sa New Testament. Luke chapter 9, verse 23. Sabi po rito, at sinabi niya sa lahat, kung ibig ninyo mang sumunod sa akin, tingnan mo, ilang beses sinabi ni Kristo to, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin araw-araw ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Nakita po natin to? Yung pagsunod sa Diyos, merong pasan-pasan na krus. Ibig sabihin, meron ka talagang pagdadaanan. May pinagdadaanan ka man o wala. No? Ang pagsunod sa Diyos, meron po tayong pasan-pasan na krus. Ibig sabihin, meron kang pasan, nabibigatan ka, pero susunod ka pa rin kay Kristo. Hindi niya sinabi, pagka nabigatan ka na, pag nahihirapan ka na ha, huwag ka sumunod, tapos huwag mo rin pasanin yung... Hindi ganun ang sinabi ng Biblia. Susunod ka kahit may pasang kang krus. Amen po ba? Maliwanag po ang salita ng Diyos. Susunod ka, susunod ako kahit nahihirapan ako. Susunod ka, susunod ako kahit na kulang-kulang ako sa anumang mga bagay sa mundo na to. Ano man ang sitwasyon po natin, susunod tayo kay Kristo. Kung talagang mahal natin siya, susunod. Amen. Dahil, kaya niya po tayo tinawag, lahat ng mga Kristiyano, hindi po ito option, mga kapatid. Ang pagiging alagad ni Kristo ay hindi option. Ang pagiging lingkod ni Kristo, hindi siya optional. Ang gusto kong mag-serve, ay ayokong mag-serve. Hindi siya ganon. Once God calls you, He's calling you to serve. So, ibig sabihin, whether you like it or not, once na tinawag ka ng Diyos, ikaw ay isang lingkod na ng Diyos. Tanggap nyo? Yung iba hindi. Bakit? Unahin pa rin ang sarili. Ay, teka muna, yung akin munang ano. Parang ganito lang po yan eh. Palagi naman po natin ginagawang example. Yung mga boss natin dito sa lupa, talaga po sinusunod natin yan. Tama. Dahil dapat na, no? Kung hindi, really you're fired. Hindi ka sumunod. Tama ba? Susundin mo talaga, boss yan eh. Dapat lang yun. Sabi rin ng Biblia, kahit pa masama ugali ng boss mo. Nabasa nyo na ba yun sa mga ngaral? Kahit po hindi maganda ugali ng boss nyo, susunod pa rin kayo. No? Ang gusto po natin sabihin dito, kung kaya natin sumunod sa mga nakakataas dito sa mundo, bakit pagdating kay Lord, take it for granted? Sabi ng Diyos, mag-serve ka. Ay, hindi wala akong oras. Sabi ng Diyos, mag-serve ka. Ay, hindi. May pasok ako eh. Sabi ng Diyos, mag-serve ka. Ay, hindi. Busy ako eh. Sabi ng Diyos, mag-serve ka. Ay, hindi. May gagawin ako eh. Sabi ng Diyos, gawin mo to. Ay, hindi. May oras lang ano ko to eh. Nakuha po ninyo? Malakas pong loob na sabihin ko to dahil nararanasan ko po ito. Lalo na sa mga kausap ko, sa mga tinitrain namin. Kaya malakas ang loob ko. Nasabihin po ito. Sabi ng Diyos, ganitong gawin natin. Ay hindi, teka muna. Ito muna. Hindi ako available eh. Kailan ka available? Kailan tayo pwede? Parang ganito, Lord, maghintay ka. Kung kailan ako available, doon kita paglilingkuran. Tama ba? Hindi man natin literal na sinasabi yung gano'n, pero gano'n ang ginagawa natin at gano'n ang pinaparanas natin sa ating Diyos. That's how we treat our God. And then we're saying that we love God. Minsan nakakahiya po yun. Mahal na mahal kita, Panginoon. Pero paano mo tinatrato ang Diyos? Walang respeto, walang paggalang.
Ganon tinatrato ng mga tao ang Diyos. Walang respeto, walang paggalang, walang pakundangan. Pagdating sa Diyos, wala lahat. Bakit? Iniisip ng tao, mabait naman si Lord. Naiintindihan naman ako ni Lord. Hindi marunong magalit si Lord. Sino may sabi sa inyo na hindi nagagalit ang Diyos? Basahin niyo yung lumang tipan. Basahin niyo yung bagong tipan. Meron kayong mababasa na nagagalit ang Diyos. Sabi ng Biblia, He is slow to anger. Mabagal siyang magalit. Kasi bakit? Pinagbibigyan niya tayo eh. Dahil pag ito nagalit, ang Diyos natin nagalit, hindi natin kakayanin. Pag sinabi niya bumuka ang lupa, may magagawa ba tayo? Wala tayong magagawa. Pag pinakain niya tayong lahat sa lupa, wala tayong magagawa. Diyos siya. Pero hindi natatakot ang mga tao. Tama po ba? Kaya nga hindi sila sumusunod eh. Dahil hindi sila natatakot. Kaya nga ayaw rin nilang maglingkod. Ayaw maglingkod. Ayaw ng responsibilities. Ayaw ng commitment. Pero nang sabi ng Diyos, if you love me, you will obey me. Sabi mo, mahal mo ako, sumunod ka sa akin. Ano sabi ni Kristo? Sumunod ka sa akin. Sumunod ka sa akin. Follow me. Follow me. I will make you fishers of men. Follow me. Pasanin mo yung cross mo. Kada kailan. Araw-araw. Follow me. Sumunod ka. Tama? Mark 6:30-32. Marcos 6. Sabi po rito, Mark 6 Mark chapter 6 verses 30-32. Nakita niyo na po? Tingnan niyo po ito ha. Bumalik kay Jesus ang mga apostol at iniulat ang lahat ng kanilang naisagawa at naituro. Napakaraming taong dumarating at umaalis. Ano pa't hindi na makuhang kumain ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Kaya't sinabi niya sa mga ito, magtungo tayo sa isang ilang na pook upang malayo sa karamihan at makapagpahinga kayo ng kaunti. Nabasa niyo yon? Verse 32. Umalis silang lula ng bangka at nagpunta nga sa isang ilang na dako. Kung babasahin niyo pa po yun sa baba, sinundan pa rin sila ng napakaraming mga tao. Anong gusto kong ipakita sa inyo dito? Tingnan niyo po ang ginawa ni Jesucristo at ng kanyang mga alagad. Hindi po tumigil ang ating Panginoong Jesus at ang kanyang mga alagad sa ano? Kaka-serve. Kaka-minister. Sino yung sinaserve nila? Yung mga? Sino sinaserve nila? Yung mga tao. Diba? Anong ginagawa ni Kristo? Nagpagaling ng may sakit, nagturo, nangaral, nagpalayas ng mga demonyo, up to the point na hindi na sila makakain, ni hindi sila makapagpahinga. Kapatid, ang tagapaglingkod ng Diyos ay talagang nakakaranas o makakaranas ng hirap. Amen. Ba't naglabasan yung mga bata? Wala tayong children. Dito lang kayo sa loob. Pakitawag yung mga bata. Wala namang magtuturo sa kanila sa labas. Ang tagapaglingkod ni Kristo, dadanas ng ganito. Minsan hindi ka talaga kakain sa dami ng mga ginagawa mo, sa dami ng mga pinaglilingkuran mo, sa dami ng miniministeran po natin. Talagang nangyayari po ito.
Isang halimbawa, ang hindi pagkain, ang hindi makapagpahinga, ang pagod na pagod. Kung si Kristo nga, naranasan to. Sino ba naman tayo para sabihin natin, ay, hindi kakain? Ay, walang pagkain? Pag pumunta doon at nag-evangelism, walang pagkain? Ay, mapapagod? Ay, mauuhaw? Ayoko na, mapapagod pala dyan at mauuhaw. Ayoko na sumama, wala palang pagkain, magugutom pala ako. Kung hindi ka handa sa mga ganong bagay, hindi ka alagad ni Kristo. Amen. Dahil kung nararanasan po talaga natin ang pag-ibig ng Diyos sa atin, sa kabila ng mga hirap na pinagdadaanan po natin, pero alam mo, at nararanasan mo yung pag-ibig ng Diyos sa buhay mo, kahit ano pang maranasan mo sa paglilingkod sa Diyos, anong response? Okay lang. Tama? Okay lang. Hindi ka nananghali, lumipas ang alas 4, hindi ka pa nananghali, okay lang. Napapagod ka dahil sa iyong kalingkuran sa Diyos, okay lang. Di afternoon, kumain ka, afternoon, doon ka magpahinga. Ang ibig ko sabihin nito, talaga po may paghihirap, talaga po mapapagod. Ang pagsunod po sa Diyos ay hindi po siya hayahay. Amen. Ang pagsunod po sa ating Diyos, hindi po buhay ng isang prinsesa, hindi buhay ng isang prinsipe, hindi po ganoon. Si Kristo nga hindi kumakain eh. Hindi nga sila makapagpahinga eh. Doon sa bangka, may kwento rin dyan sa Marcos, naiidlip pa lang siya. Eh may bagyo. Anong ginawa ng mga alagad niya? Ginising na siya agad. Naiidlip pa lang. So part of our life, being a servant of our Lord Jesus Christ, is hardship. Kaya wala kaming pinapangako sa mga dinidisciple namin na kapag katapos mo maging disciple, after ng iyong training, wala ka nang gagawin. As a matter of fact, it's the other way around. After your training, dapat marami ka nang gagawin. Tama? Dahil natapos mo na yung pagtitraining mo bilang ikaw ay lingkod ni Kristo. Kaya nga ang tawag dun sa training, discipleship. Amen. Sana naiintindihan po natin to. So when we experience God, we experience God's love, we experience God's power. Tingnan niyo po itong kwento na to. Marcos 5, 25 to 34. Mark chapter 5. Ito po yung mga halimbawa na naranasan po nila ang kapangyarihan ni Kristo. Mark chapter 5 verses 25. Nandiyan na po kayo? May isang babae roon na 12 taon nang dinudugo at lubhang nahihirapan. Marami ng manggagamot ang tumingin sa kanya at naubos na sa kapapagamot ang kanyang ari-arian. Ngunit hindi siya napabuti kahit kaunti, bagkos ay lalong lumubha. Narinig niya ang sinasabi ng mga tao tungkol kay Jesus, kaya nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus at hinipo niya ang damit nito, sapagkat sinabi niya sa sarili, mahipo ko lang ang kanyang damit, ay gagaling na ako. Biglang tumigil ang kanyang pagdudugo at naramdaman niya magaling na siya. Kung babasahin pa po natin, hanggang doon na lamang po tayo. Kung babasahin pa po natin yan, naramdaman niya ni Jesucristo, tinanong niya kung sino. No? Pero ang gusto natin sabihin dito, isa itong kwento sa Biblia. Isa itong babae na to na inaagasan for 12 years. Sabi ng Bible, walang nakapagpagaling sa kanya. Naubos na yung kayamanan niya sa kakapagamot. Hindi pa rin siya gumaling. Pero naranasan niya ang kapangyarihan ni Kristo dahil nabalitaan niya na si Jesucristo nang gagamot, nagpapagaling ng may sakit. Nabalitaan niya, kaya sabi niya sa sarili niya, mahipo ko lang yung laylayan ng kanyang damit, ako'y gagaling na. Pero ang senaryo po dito, ang gusto ko sabihin ganito, yung senaryo ng babae, maraming nakapaligid kay Kristo. Maraming tao, makapalang tao, anong ginawa niya? Nakipagsiksikan siya
Makalapit lamang kay Kristo. Mark 2:1-5. Isa pa pong halimbawa. Marcos 2:1-5. Mark chapter 2, verses 1-5. Sabi rito, bumalik si Jesus sa Capernaum pagkalipas ng ilang araw. At kumalat ang balitang siya'y nasa kanyang tahanan. Kaya't nagkatipon ang napakaraming tao. Ano ba't wala nang matayuan kahit sa labas ng pintuan? Samantalang nangangaral si Jesus, may idinating na isang paralitikong dala ng 4 katao. Hindi nila ito mailapit kay Jesus. Bakit? Dahil sa dami ng tao. Anong ginawa nila? Kaya binakbak nila ang bubong sa tapat niya at inihugos ang paralitikong nakaratay sa kanyang higaan. Nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanyang pananalig, sinabi niya sa paralitiko, "Anak, ipinatatawad na ang mga kasalanan mo." At itong paralitiko na to ay gumaling, nakatayo, nakalakad. Anong gusto natin sabihin dito? Yung una, bit-bit siya ng 4 niyang kaibigan. Tama po ba? Hindi sila makalapit. Anong ginawa nila? Doon sa bubong, nagbutas sila, inihulog nila yung paralitiko sa harapan ni Kristo. Ano po gusto natin sabihin dito? Kung kilala mo si Jesus, gagawin mo ang lahat, makalapit ka lang sa Kanya. Kung mahal mo si Jesus, gagawin mo ang lahat para sa Kanya. Tayo pong mga tao, kailangan natin ng Diyos. Hindi tayo mabubuhay ng walang Diyos. Tama po ba? Kailangan po natin si Kristo. Kailangan natin ang tagapagligtas. Kung kailangan sa ating sarili, kung inaari natin, kailangan natin ng Diyos, anong dapat mong gawin? Lumapit ka sa Diyos. Kahit anong mangyari, lalapit ka sa Diyos. Kahit nahihirapan ka, katulad nitong mga, ilan lamang po ito, marami po ito sa Biblia. Amen? Maraming pinagaling si Kristo. Ito lang 2 yung ginawa nating halimbawa. Ilan lamang po ito sa halimbawa, na hirap silang makalapit kay Kristo. Pero dahil alam nila na kay Kristo yung kasagutan ng kanilang problema, anong ginawa nila? Pinilit nila na makalapit kay Kristo. Kapatid, ganito ka ba ka-eager na lumapit sa Diyos? Sa kabila ng iyong mga nararanasang hirap, pagsubok, sakit, karamdaman, o ano pa man yung mga nararanasan mo dyan na kabigatan, gagawin mo ang lahat, makalapit ka lang kay Jesus Christ. Kaya mo ba yan? Gagawin mo ang lahat, makalapit ka lang kay Jesus Christ. Remember, yung sinasabi sa Santiago, lumapit kayo sa Diyos at siya'y lalapit sa inyo. Huwag mong hintayin na siya lagi yung lumalapit. Ang sabi ng Biblia, tayo ang dapat lumalapit kay Kristo. Marunong po tayong lahat magmahal. Tama po ba? Tama? Lahat po tayo, marunong po tayong magmahal. Ano yung mabigat na ginawa niyo para dyan sa minamahal niyo? Diba mayroon kayong mga ginawang mabibigat? Magkatuluyan lang kayo? Ay, Amelie, Marvin. Diba? Yung mga may asawa, kahit ayaw, halimbawa na, ayaw sa'yo nung magulang nung babae. Diba? Hindi naman talaga kayo napaghiwalay, pinilit nyo pa rin. Bakit? Kasi mahal nyo yung isa't isa eh. Kaya nga nasulat na natula ng pag-ibig. Gagawin ang lahat, harangan mo ng sibat. Diba lagtas ba yun? Gagawin ko ang lahat, harangan ka ba ng sibat?
Dahil sa iyong iniibig, gagawin mo talaga. Kasi gustong-gusto mo siya at mahal na mahal mo siya. Tama po ba? Kung kaya po natin yung gawin sa tao, bakit hindi sa Diyos? Nagagawin ang lahat kasi Lord, mahal na mahal kita. Kayang ibigay ang lahat sa Diyos. Sa minamahal natin, kaya natin magbigay, kaya natin magsakripisyo, kaya natin lahat. Bakit? Kasi mahal mo. Kahit sa mga anak, wala pong mali doon. Pero kung kaya natin yon, kaya natin maramdaman yung ganong klase ng lalim ng pag-ibig, gano'ng kalalim yung pag-ibig mo sa Diyos. Yun po yung, at the end of the day, yun yung tanong natin eh. Gano'ng kalalim yung pag-ibig mo sa Diyos? Para lumayo ka, para iwasan mo siya, para hindi ka sumunod. Sa kabila ng tinawag ka na ni Kristo, ayaw pa rin ng tao. Nakakalungkot. Tama po ba? Mga kapatid, kaya ba talaga natin ipagpalit ang lahat para kay Jesus? Kaya mo ba talagang ipagpalit ang lahat? Makasama mo lang si Jesus. Maikli na lang. Gusto ko lang magpasalamat. Hindi ko tinataas. Pero gusto ko magpasalamat. Kasi nagawa na po ito ng mga kapatid natin dati na nag-EFSA. Ayan, sila Tess, sila Joy. Naranasan na rin nila to. Si kapatid nung linggo, kinata ko. Sabi niya, Pastora, pahingi po ng picture nung Sunday. Hindi ko na alam yung ano, pero may pasok pala siya nung Sunday. That's the story. May pasok siya, nagpaalam siya na mag-church siya, no, kapatid. Kaya nangihingi siya ng picture. Siguro, syempre, papakita niya dun sa ano. Pero, pinili niya na mag-absent para makapag-church. Kaya nga sabi ko sa inyo, naranasan na rin ito ng mga nag-EFSA natin. Kung paanong pinili nila. Hindi ko sinabing, ano yun eh, yung huwag na kayong magtrabaho huwag na kayong papasok Brother Elmer sis, huwag ka lang wala naman po akong sinasabing ganun eh. Bakit nila yun nagagawa? Ba't nila nagawang ipaglaban? Sa kabila ng binabawalan sila, ayan, yung mga kapatid natin na yan na nag-EFSA, magpakwento na lang kayo sa kanila. Tatanggalan kita na OT, di ba? Tatanggalin kita sa company. Ano nangyari? Sila na lang ang umalis, hindi sila natanggal. Pero sila na lang umalis. Ang punto ko ganito, bakit nila napapanindigan yun? Because they love God. And they know who is God. Ikaw kapatid, kaya mo yun? Kaya ba talaga natin ipagpalit ang lahat? Makasama lang ang Diyos. Kaya ba talaga natin ipagpalit ang lahat? Maranasan lang yung Diyos natin. We do our worship service once a week. Not every day. Pero kung magbabasa tayo ng Bible sa Acts, sa gawa, kada kailan ang fellowship nila. Kada kailan ang gawain. Pakilakas nga ni RC. Araw-araw. Baka kung gagawin natin yun, wala na talaga. Yung nga lang once a week, wala eh. Eh kung gagawin pa natin araw-araw, talagang wala na. Tama po ba? Sa mga nagbibigay ng feedback, may isang nagsabi doon sa feedback, ang tao lumalapit sa Diyos kapag ka may kailangan. Pipilipitin niya si God. Kasi may kailangan siya eh. Sa kanyang panalangin, pinipilipit niya ang Diyos. Inuutusan niya ang Diyos na gawin ito, so gawin yung panalangin niya kasi may kailangan. Pero pag tayo na yung kailangan ng Diyos, katulad ng ganitong gawa, tingnan mo, wala. Tama po ba? At yun po yung nakakalungkot. Kaya hindi na tayo maghahanap ng mga tagalabas.
Kasi yung mismo mga tagaloob, wala. And why? Bakit? Pero mga kapatid, bilang pagtatapos, iiwan ko ulit itong tanong na to. Kaya mo na bang ipagpalit ang lahat? Makasama lang si Jesus. Kaya mo ba talagang paglingkuran si Jesucristo? Kasi sinasabi mo, mahal mo siya. Anong sabi ng Biblia? Kung mahal mo ako, tutuparin mo ang aking mga utos. Ganun lang kasimple. Sige nga, sabi mo, love mo si Lord, sumunod ka kay Lord. Tama po ba? Tayo po lahat ay tumayo. Pero po rito, yung awit ni Pablo, sabi po ng awit, pagpapalit ko ang lahat, makasama lang kita. Ipagpapalit ko ang lahat, maranasan lang kita. Mga kapatid, kung wala ka pa sa punto na ganito, pwedeng hingin sa Diyos eh. Mahal po tayo ng Diyos. At sa kanyang pag-ibig na yan, sabi sa Roma, kanina, balik-balikan natin yung inaral natin. Walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Amen! If we really love God, He is your top and ultimate priority. Kahit asawa mo pa ang sangkot, binabawalan ka ng asawa mo, hayaan mo siyang magalit. Maglulubag ang kalooban niyan kasi kikilos ang Diyos. Tama po ba? Kaya ano yung pwede nating sabihin sa Panginoon, Lord, ngayon, kaya ko nang ipagpalit ang lahat. Makasama lang kita, Panginoon. Ano yung ginugusto mo sa mundo na to? Lahat naman to, mawawala, mapaparang. Kung mawala na tayo sa mundo na to, tinaw po natin ito madadala. Tama? Pero kung meron ka mga ganyang material blessings, praise God. Pero hindi yun ang hinahabol natin sa mundo. Hindi po ganun ang pagkatawag sa atin ng Diyos. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. And when we pray, when we sing this song, kapatid, gawin mo itong panalangin. Kung wala ka pa sa punto na ganito, hingin mo sa Diyos. Hingin natin sa Panginoon. Na dumating ka sa punto, Lord, kaya ko nang ipagpalit ang lahat para sa iyo. Amen. Hallelujah. Let's make this a prayer of our hearts. Hallelujah. Nari ko na lang isang kalubihan, ang lahat ng bagay ay walang kabuluhan, kapalit ng mas mahalaga, makilala madama ang pag-ibig sa akin, wala nang nanaisin pa, kundi ang maranasan ka sa akin, ikaw ang mahalaga. Ipagpapalit ko ang lahat, makasama lang kita. Ipagpapalit ko ang lahat, maranasan lang kita. Inari ko na. Sabihin natin sa Panginoon. Tingin natin sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Ano bang meron kami sa mundo na ito, Panginoon? Lord, sa'yo rin ito galing eh. Sa'yo rin ito mga pagpapala na ito. Kaya nagpapasalamat kami, God.
nagpapasalamat kami, Panginoon. Pero yung puso namin, God, hayaan mo, Panginoon, na kayanin namin na maipagpalit, Panginoon, ang lahat ng bagay sa mundo na to. Makasama ka lang, makapaglingkod lang kami sa iyo, God. Hallelujah. Masalaga, makilala mo ng makipag sa akin, wala nang nanaisin ka, di ang maranasan ka sa akin, ikaw ang mahalaga. Sa'yo'y pakinabang, sabihin man nila sa'kin, ako sa'yo'y nababalik at nagtawanan. Manila, wala nang nanaisin ka, kundi ang maranasan ka sa akin, ikaw ang mahalaga. Dumating kami sa punto ng buhay namin, Panginoon, that we can deny ourselves just for you, Lord. Hallelujah. And we can carry our cross again just for you alone, Lord God. Hallelujah. Sa'yo'y pakinabang, sabihin ba nila sa'kin, ako sa'yo'y nababalik at pagtawanan. Manila, wala nang nanaisin pa, kundi ang maranasan ka sa akin, ikaw ang mahalaga. Ipagpapalit ko ang lahat, makasama sa akin, ikaw ang mahalaga.
ng maging ibang mahalaga sa buhay namin, Panginoon. Tanging Ikaw lang, O Diyos. Salamat po, Panginoon, sa araw na to. Nawa maraming nagising. Nawa marami nang nakakaunawa. Kapag sinabi namin, Panginoon, mahal ka namin, handa kami na sumunod sa iyo. Handa kami sa anumang kaharapin namin. Handa kami sa lahat ng bagay. Dahil alam namin, Panginoon, anuman ang kaharapin namin sa aming pagsunod sa iyo, kasama ka namin. Kasi pangako mo yun, Lord God. Makarating man kami sa kung ano-anumang mga lugar. Sabi mo sa Mateo, sabi mo sa Hebreo, hindi kita iiwan, hindi pababayaan man. Kaya Panginoon, maraming salamat sa umaga na to, Lord God. Muli ka naming aalalahanin as we partake the communion, Lord God, for this